Ano ba yan? Sakit na ng paa ko. Ang layo pala neto. Anak ko namang ito. Buti nga maaga tayo nakarating. Wala pang init. Halika na, konti na lang. Sige na nga, tara na. Ate? Ate? Ate Shay! Oh, Ayan. tatay! Paano po? Oh, buti po nakarating kayo ng maayos ni Dayan. Kumusta na po kayo, tay? Dalagan-dalagan yung kapatid ko eh. Buti naman kami, anak. Maawa ng Diyos. Sigurado ka bang sa pagpapatuloy mo dito sa amin sa bahay nyo? Hindi ba nakakahiya sa asawa mo? Oo nga ate. Okay lang ba na dito kami sa inyo? Ano ba kayo, Dayan, tatay? Siyempre, pamilya ko kayo. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Jason, si tatay. Ano po? Awang ka ng Diyos. Hindi mo nang sinabi na punta pala sila dito. Mahal, sorry na, biglaan kasi. Pero wala naman di ba problema sa'yo? Sige ho, papahinga na ako. Pagod ako sa trabaho. Tayo, huwag kayong mag-alala. Ganun lang talaga yung asawa ko, pero mabait yun. Siya, tara pa sa kusina. Nang tayo makakain na. Tara, Dayan. Ganda-ganda ng kapatid ko. Sa lahat ng ayoko, yung pinangungunahan ako sa desisyon dito sa bahay. Pasensya ka na. Akala ko naman kasi walang magiging problema sa'yo sa pagtira nila dito. Sa atin na nga lang dalawa kinukulang yung kinikita ko. Tapos ngayon, nagdagdag ka pa. Pangako, hindi sila magiging pabigat. Mas dodoblehin ko pa yung pagtitinda ko ng gulay. Hindi naman gaanong katandaan ng tatay mo. Yung kapatid mo, malaki na. Magtrabaho sila. May pakinabang pa sila. Mahal, pakiusap naman, pakihinaan yung boses mo, baka marinig ka nila tatay. Sige, pagbibigyan kita ngayon, Shay. Pero may hangganan. Hindi habang buhay, dito sila titira. Tay, sigurado po ba kayo na pwede po tayo dito kay na ate? Ano sabi mo? Ano kasi tay? Sigurado po ba kayo na pwede tayo dito kay na ate? Para kasing nagtatalo na sila eh. May tiwala ako sa ate mo. Hindi naman nga tayo patutuloyin dito. Magkakaroon ng problema. Hayaan mo, tay. Magpapatulong po ako kay ate para makapaghanap ng trabaho. Para kahit paano makatulong tayo dito sa bayan. Ako man, mag-aanap din ako ng pwedeng pagkakitaan dito. Tay, huwag na po. Kami na po ang bahala ni ate. Pasensya ka na, anak, ha. Nang dahil sa akin, hindi ka nakapagtuloy ng iyong kolehiyo. Wala po yun, tay. Higit na mahalaga po kayo kaysa sa kahit na anong bagay. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak.
Dayan, sobra namang gabok ng pagwawalis mo. Dahan-dahanin mo kasi. Sige, ikaw din. Madudumihan ka nan. Dayan, tipla mo nga ako ng kape. Titikman ko lang kung masarap ka. Masarap ka magtimpla ng kape. Ganun ba talaga ka ng tatay mo? Anong ibig mong sabihin, kuya? Ganun kalapit? Ganun kadikit? Magkatabi pa rin kayo hanggang sa pagtulog? Ganun lang po talaga kami ni tatay. Hindi ka ba naiilang? Dalaga ka na. Tumatabi ka pa rin sa tatay mo. Dayan! Dayan! Anak, ba't di ka pa nag-aayos? Di ba may lakad kayo ng ate mo? May problema ba, anak? Anong pinag-uusapan niyo ng Kuya Jason mo? Wala po, tay. Nagpatulong lang po si Kuya Jason magpatimpla ng kape. Sige, maligo ka na at may lakad ka pa. Sige po, tay. Grabe naman yung pormahan mo. Mukha tuloy akong katulong sa'yo. Dayan, parang sobrang tahimik mo naman. Kanina ko pa napapansin eh. Wala ta, ate. Sakit lang yung ulo ko. Oh, paano? Tutuloy pa ba tayo o uwi na lang tayo? Magpahinga ka na lang sa atin. Hindi, ate. Okay lang ako. Sigurado ka ha? Ate, may sasabihin sana ako, pero sana huwag nang makarating kay Kuya Jason. Ano yun? Sabi niya kasi kanina, kung hindi ba daw ako naiilang, na miski pagtulog, magkatabi kami ni tatay. Nakakailang naman na ganun yung iniisip ni Kuya, di ba? Huwag mo nang intindihin yun. Ganun lang talaga yun. Tsaka hindi yun sanay na makakita ng mag-ama na close na close. Ganun ba? Nakakailang kasi na ganun yung iniisip niya. Di ba, close lang talaga kami ni Papa. Yaman na. Huwag mo nang isipin yun. Tara na. Ate, wag mo na lang maulit kay Kuya, ha? Ayoko naman pag-awayan niya pa yun. Pakiusap. Oh, Dayan, huwag ka magpapalipas ng gutom, ha? At saka huwag mo pababayaan matuyong ka ng pawis sa likod. Teka. Gusot-gusot yan, damit mo. Akin na at maplansya. Okay na to, tay. Hindi, paplansya ng sagwa. Sige na po. Tay, ano ba yung ginagawa nyo? Ate? Kinukuha ko lang yung damit ng kapatid mo. Gusot-gusot, paplansyahin ko sana. Tatay, ako na ho ang bahala kay Dayan. Ate, okay lang naman na si tatay ang magplansya, di ba?
Dayan, hindi mo ba nakikita yung sarili mo? Napakalaki mo na. Dapat hindi ka na nagpapaasikaso ng ganyan kay tatay. Shay, anak, ano bang masama doon? Anak ko naman siya. Wala naman siguro masamang asikasuhin ko siya. Tay, hindi magandang tingnan na hinuhubaran niyo pa si Dayan. Hinuhubaran? Napakasagwa naman ng salitang ginamit mo, anak. Ate, tama na nga. Huwag mo pagsalitaan ng ganyan si tatay. Oo nga naman, Tay. Ang samang tingnan sa edad ni Dayan. Tapos ganyan pa ang trato nyo. Hanggang sa pagtulog nga tinatabihan nyo pa. Teka, bakit ang sasama ng iniisip niyo sa akin? Mataas ang respeto ko kay Dayan. Anak ko siya. Tatay, iintayin niyo pa ba na may ibang taong makapansin sa ginagawa niyo kay Dayan? Ginagawa? Wala akong ginagawang masama, anak. Tay, tama yung sinasabi ng asawa ko. Tsaka, dumistansya nga kayo kay Dayan. Magkaroon naman kayo ng delikadesa. Tay, simula ngayon, sa salas na kayo matutulog. At hindi ko napapayagan na magtabi pa kayo sa higaan ni Dayan. Ate, huwag ka naman ganyan si tatay. Wala siyang ginagawang masama. Hoy Dayan, sumunod ka nga sa ate mo. Kung ayaw mong mawala ng tinutuluyan. Tay. Tay, unad po at kumot. Tay, pasensya ka na po, ha? Teka nga. Anak, pasensya ka na rin kung nakakaramdam ka ng pagkailang sa akin paminsan-minsan. Kasi, ang tingin ko sa'yo, ikaw pa rin yung batang Dayan na gusto kong inaasikaso at inaalagaan. Tay, wala akong kasalanan. Kahit kailan, hindi ko naramdaman ang pagkailang sa'yo. Pero, tama din naman ng ate mo at ang Kuya Jason mo. Dalaga ka na. Dapat, iwasan na natin ang pagiging malapit sa isa't isa. Kasi, malaki ka na eh. Tay, mali lang sila ng iniisip. Napakabuti mong ama. Mahal na mahal kita, anak. Tay, Hmm. di ba sabi niyo naghahanap kayo ng trabaho? At nabanggit niyo sa akin na gusto niyong ipagpatuloy ang pagkakolehiyo ni Dayan. Oo, gusto ko sanang makatapos si Dayan ng kolehiyo. Kaya ko pa naman magtrabaho eh. Yung kumpare ko kasi naghahanap ng tao. Mag-aani ho ng palay doon sa Nueva Ecija. 3 buwan din hong trabaho yun. Maganda-gandang kitaan. Kayo, baka gusto ninyo. Nueva Ecija. Malayong lugar yun ah. Tay, kahit pa ho malayo yan, pag gusto nyo magtrabaho, susubukan nyo. Kayo, kung ayaw nyo, huwag na lang. Teka, Jason, hindi ko tinatanggihan yan. Ang inaalala ko lamang, si Dayan. Pag napalayo ako, Tay, ano ho bang kinakabahala nyo? Pababayaan namin ni Shay si Dayan? kailan bang alis? Mamayang gabi na ho.
mamayang gabi yung alis? Pinasok ng trabaho sa tatay. Doon ka na paring Carl sa may basiha. Mag-aani ng palay. Tatay, parang ang layo naman po nun. Kaya niyo po ba? Kayang-kaya ko pa naman. Sayang din naman kasing kikitain ko para sa pag-aaral ng kapatid mong si Dayan. Ikaw na muna ang bahala sa kapatid mo habang wala ako. Siya, sige po. Basta lagi po kayong mag-iingat doon. Salamat, anak. Ay, mag-iingat ka dun, ha? Oo naman. Gamit niya. Oh, paano? Ikaw ang mag-iingat dito, ha? Paano? Tuloy na ako. Anak. Dayan, Kuya! Anong ginagawa mo dito? gusto lang naman kitang gisingin para mag-almusal. Sige, susunod na lang ako dun. Bakit ba ilang na ilang ka sa akin? Di ba sanay ka naman na ginigising ka ng tatay mo sa umaga? Bakit? May kulang ba? Ano pa bang ginagawa ng tatay mo sa'yo pag ginigising ka? Kuya, ano pang pinagsasasabi mo? Huwag kang hipokrita, Dayan. Alam ko may nangyayari sa inyo ng tatay mo. Alam mo, pag natikman mo ako, hindi mo nahanapin tatay mo. Hayop ka? Hindi ganong klase ang tatay ko. Kahit paano sabihin mo, wala akong pakialam. Gusto kitang makuha. Akin ka na ngayon. Gusto mo ba sabihin kita kay ate? Ayan. Baka nakakalimutan mo. Ako ang nagpadala sa tatay mo doon. Kaya kahit anong oras, pwede siyang mapahamak. Isang tawag ko lang. Bakit? Anong gagawin mo sa tatay? Kuya, huwag mo siyang sasaktan. Madali lang naman ako kausap na yan eh. Sundin mo lang yung gusto ko. Kuya. Tama na. Ano ibig sabihin nito? Sige. Ate, tulungan mo ako. Ilang beses na akong ni Kuya at pinapapay. Sige. Makinig ka muna sa akin. Huwag kang maniniwala sa babaeng yan. Sinisira lang niya tayo. Alam mo ba, ilang araw na niya ako inaakit. Pero siyempre, lalaki ako, natukso ako, pero hindi ibig sabihin nun eh, gusto ko siya. Huwag kang maniniwala dyan. Sinisira lang niya tayo. Maniniwala sa kanya.
Ate, nagsisinungaling siya. Sinasabi niya na sasaktan niya si tatay pag hindi ako pumayag. Hindi ko magagawa yun. Kilala mo ako. Sa akin ka maniwala. Mahal kita. Dayan, anong pinagsasabi mo? Hindi yan magagawa ng asawa ko sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Matapos kitang kupkupin dito sa pamamahay naming dalawa, ganitong igaganti mo sa amin? Ate! Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Kapatid mo ako. Kung maniniwala sa kanya. Sa akin ka maniwala. Sinungaling yan. Kapal mo, Dayan. Kilalang kilala ko ang asawa ko. Hindi niya to magagawa sa'yo. Kung sa bagay, si tatay nga nilalandi mo. Asawa ko pa kaya? Kilabutan ka ng salita mo kay tatay. Alam mo, ate, hindi ko lubos akalain sa'yo yung manggagaling. At mas pipiliin mo pang ibang tao kaysa sarili mong kadugo. Kapal mo! Lumayas ka sa bahay ko! Kapal ng mukha mo! Hindi kita kailangan sa bahay na to! Lumayas ka! Anak? Den? Tay, Anong nangyari? Bakit dala mo na lahat ng gamit mo? tay. Binaboy niya ako. Baka hayop niya. Tapos si ate, mas pinili niyang paniwalaan si Kuya Jason kaysa sa akin. Hindi mo yun. Sinasabi ko na nga ba eh. Pananagutan niya lahat ng mga ginawa niya sa'yo. Tay, sinira niya ang buhay ko. Tay, pangako mo sa akin, hindi mo na ako iiwanan na. Ayusin natin lahat, anak. Huwag kang mag-alala. Magsisimula tayong muli. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Pangako. Patawarin mo ko, anak. Maayop na yun. Tay, maraming salamat sa pagmamahal niyo sa akin. Sinigurado mong ayos ang buhay ko. At napanagot ang may sala sa akin na si Kuya Jason. Tay, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa akin. Habang buhay kang nasa puso ko. Mahal na mahal kita, Tay.